In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can you explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming impure was by eating certain animals. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkaroon. Kapaksang patutunayan, ang ating pong Panginoon Kristo ay Diyos ayon sa Biblia. At bilang pagpapatunay, ang una ko pong gagamiting talata ay ito pong nasa Kapitulo 20, talatang 28 ng Aklat ni Juan. Na ang sabi sa atin, sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Kanino ipinatutungkol ni Tomas yung kanyang kapahayagang Panginoon ko at Diyos ko? Yan po'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo mismo alinsunod sa kanyang konteksto. Ano ho? Yan. Kaya ang magsasabi na ang Panginoong Jesucristo sa tagpong ito ay hindi kinikilalang Diyos ni Tomas, ano po, ay malalagay ho sa peligro. Ano ho? Sapagkat maliwanag, alinsunod kay Tomas, tinawag niya kinilalang Panginoon ko at Diyos ko ang atin pong Panginoong Jesucristo. Na ito inaasahan kong ininigit naman ng negative side. Ano po? Now na po ngayon, start na po ngayon. Dito sa 20:28 mo kapatid, sinabi ba ni Tomas, Panginoon si Kristo tunay kang Diyos? Hindi po yung binabanggit nyo ang mababasa riyan, kundi yung bunga ng pananampalataya ni Tomas na ang wika sa ating Panginoong Jesucristo, Panginoon ko at Diyos ko. Ayan, bunga ho yan ng kanyang pananampalataya. Oh? At hindi ho yan bunga ng pagkagitla. Sinabi ba niya, Panginoon, tunay kang Diyos? Hindi po yung iniisip ninyo ang mababasa sa talatang ito, kundi yung pananampalataya ni Tomas na alinsunod sa kanyang wika, Panginoon ko at Diyos ko. Stop the clock. Kapatid na Alan, sa susunod po, magwa-warning po ako pag kasi kapag sumasagot po yung iyong katunggali, wag po tayong sumingit ng mga salita dahil una po na-interrupt po siya. Tapos may 20 seconds po siya na na panahon para sige po sumagot. Pag ako po nagsabing time na, dun po kayo ulit Choppy, nawawala. Hello? Okay Hello. Ba? Okay po. Okay po ba? Okay. Sige po. Yes, Ulitin niyo po, Bro Fernand, yung sagot niyo po. Sige po. Opo. Ang sagot po natin, hindi po yung iniisip niya ang nakalagay sa talata, kundi yung pananampalataya mismo ni Tomas
na ayon sa kanyang pananampalataya, ang tawag na sa ating Panginoon, Panginoon ko at Diyos ko. Ayun, hindi yan bunga ng pagkagitla. Bunga ho yan o resulta ng kanyang pananampalataya. Ganun nasa Biblia. So, dadako po tayo sa sasabi niyang sa 20:28, sinabi niyang, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi ba ni Tomas, Panginoon, tunay kang Diyos? Ito ang sinabi ni Tomas, kaya nagulat si Tomas. Juan 20, ito na ha, 24, 25, 26, 27, 28, at 29. 24, sisimulan ko ha. Ngunit si Tomas sa isa sa 12 na tinatawag sa Didimo ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. 25. Sinabi sa kanya ng mga ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon, ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking nakita sa aking mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Number 26. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Tomas. Si Jesus na nagpapahid ng mga pinto at tumayo sa kanila at tumayo sa gitna nila at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Number 27. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Idaiti mo rito ang aking kamay at isuot mo sa aking tagiliran at huwag kang di manampalatayin kundi manampalatayahin. Number 28, naggulat si Tomas. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yun ang pangyayari doon kasi Tomas naggulat kasi may Diyos bang butas-butas ang kamay, butas ang tagiliran, di ba? Unang-una, butas ang paa, butas ang kamay, butas ang tagiliran. Meron bang ganun, Diyos? Sige po, pasok na po tayo doon sa ating cross-examination para naman po kay Kapatid na Fernando ng SDA. Kapatid na Fernando, para sa iyo po ay 5 minuto. Okay, so may first question, Kapatid na Alan. Binasa mo kanina, nagulat si Tomas, sumagot si Tomas. Anong version po ang inyong ginamit sa talatang yan? Juan 20, 28, dito, Juan 20, 24, 25, 26, 27. Kasi Tomas naggulat sa sinabi niya ng Panginoon ko at Diyos ko. Nagkamali ng sagot siya doon. Okay, next question. Doon ba sa talatang ibinigay mo, nakalagay doon yung salitang nagulat si Tomas o ikaw lamang ang naglagay ng salitang yon? Nakasulat ba doon? Yes or no? No, syempre, no. Okay. Next question. Ano po sa Greek yung John 20:28? John 20:28? Yes, ano sa Greek po yan? Boy, wala ko ditong Greek na Bible. Tagalog lang ito. Wala akong Greek. Wala akong Greek na ano. Okay. Okay, next question. Wala akong Greek ha. Next question. Kung wala kang Greek, ano ang Greek case ng mga salitang Panginoon ko at Diyos ko? Panginoon ko at Diyos ko, Panginoon ko at Diyos ko. Sige, sasagot ako ha. Panginoon ko. Kano ko sasampol nito? Hindi pwede objection, Mr. Moderator. Kasi nakalagay dito Panginoon at Diyos ko. Sige po. Ano pong objection nyo? Yes, ang tinatanong ko, ano ang Greek case? Greek case ng mga salitang Panginoon ko at Diyos ko. Yun po ang sasagutin niya po niya kung ano ang Greek case po niyan. Wala akong Greek dito, wala akong Greek na Bible eh. Mr. Moderator, hindi ko tinatanong kung may Greek Bible siya. Ang tanong ko, ano sa Greek case po yan? Mayroon kang Greek Bible o wala? Dapat sagutin, ano ang Greek case po niyan, Mr. Moderator? Yun lamang po.
Narinig mo naman po yung ano, yung objection po. Pasagot na lang po kapatid na Alan, yung tanong. Kasi sinabi niya sa 1:20-28, Panginoon ko at Diyos ko, ang tunay na Diyos ba nakikita, di ba hindi? Kaya Panginoon ko at Diyos ko, Objection, Mr. Moderator. nagulat po kasi Hindi siya po. na, Objection, sige hindi po. po niya sinagot yung Greek case. Opo. Paano po? Ang gagawin po natin siguro kung hindi niya masagot is next question tayo. Yes, dapat mag-pass siya. Opo. Sige po, may objection po ba kayo, kapatid na Alan? yes. Sige po, objection muna po kayo. Bago po tayo magpinaling decision. Sige, objection. Kasi sumagot ko at Diyos ko, kaya ibig sabihin si Tomas nagulat. Halimbawa, ikaw, nagulat ka. Ang kapatid mo na disgrasya, nagulat. Panginoon ko at Diyos ko, nagulat ka, syempre. Di ba kasi, nung nakita mo ganun na aksidente, nagulat ka, bakit ganun nagulat? Kasi siyempre sa atin mo nangyari, nagulat, Panginoon ko at Diyos ko, minsan tayo nagugulat din, di ba? Objection niyo po. Kaya nagulat si Tomas, ganun. Naintindihan ko po yung objection niyo, pero ang tanong po kasi ni kapatid na Fernando ay kung ano yung Greek case ng nung talata po, yun po. Kung hindi niyo po kung hindi niyo po masasagot yung tanong, pwede po kayong mag-pass para next sige, question na po tayo agad. Oo, sige, pass na lang, pass. 24. Okay? Tayo ay nasa 10:36 na ng gabi. Ngunit nandito pa rin po tayo, alang-alang sa Maaga pa. tayo sa presentation ni kapatid na Fernando ng Sabadista o SDA. Kapatid na Fernando, handa na po ba? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Sige po, start now. Okay, so mga kaibigan, mga kapatid, pansin na pansin po ninyo pagdating sa cross-examine, hindi makasagot ng maayos ang negative side. At marami siyang hindi nasagot sa atin hanggang inabutan na lang tayo ng bell. Sayang, saved by the bell, kasi tinitiyak natin hindi rin niya masasagot po yun. Ngayon, puntahan ko itong mga Juan 20:28. Nasabi niya, nagulat si Tomas, binasa po niya nagulat si Tomas, sumagot si Tomas. Nung hinanap po natin yung salitang nagulat si Tomas, wala pala sa talata, yung pala ay galing lamang sa kanya. Nagdadagdag ang kapatid na negatibo para mapalitaw na nagulat si Tomas. Ang tawag po rito, mga kaibigan, fallacy of word playing. Nagdaragdag ng makataga sa Biblia para lumitaw na totoo yung dala niyang turo. Maliho yun, mga kapatid. Pansinin po ninyo, tinanong pa natin, ano ba ito? Sa case ng Greek, yung Panginoon ko at Diyos ko. Kung ano-ano pinagsasabi, mga kapatid, napansin nyo, wala talaga siyang lalim sa pag-aaral na ito. Tandaan po ninyo, mga kapatid, ito po ay isang vocatibal. Pag sinabing vocative, direct na pagsasabi sa ating Panginoon. Kaya wala nga siyang nabasa na nagulat si Tomas dahil vocatibal ito. Ito po ay pag-a-address mismo sa ating Panginoon. Yan, hindi yan katulad ng mga Pilipino na laglag lang ang pinggan, bumabanggit agad ng pangalan ng Diyos. Hindi po. Ito'y bunga ng pananampalataya ni Tomas. Pansinin nyo, gagamit ako ng isang talata ay isang salin ng Biblia. Easy to read version. Thomas said to Jesus. Kanino sinasabi? Kay Jesus. Ano sabi? My Lord and my God. Kanino sinasabi? Kay Jesus. Ano pa sabi sa isa pa? Dagdag pa ako sa God's word. Thomas responded to Jesus, my Lord and my God. Biruin po ninyo yan. Kaya maliho, daladalang aral ni kapatid na Alan. Hindi ho totoo na nagulat si Tomas. Kaya wag ho kayong maniniwala na nagulat si Tomas dito. So ito, na-debunk na siya rito. Isang palatandaan po yan na wala siya sa katotohanan, mga kapatid. Ngayon, tanong. Hindi po tindig. Tanong po kayo, cross-examination. Sige po, tanong po. Dito sa 1:20-28 pa rin. Sinabi ba ni Tomas,
Panginoong Hesukristo, tunay kang Diyos? Tunay ha, tunay. Hindi po, hindi nakalagay diyan yung hinahanap ninyong talata. Ang nakalagay po sa talatang yan, yung pananampalataya ni Tomas kung paano niyang kinilalang Panginoon at Diyos ko, ang ating Panginoong Hesukristo. Nasa vocatival case po yan, kapatid. Hindi mo na yan mababago. Yan ang katotohanan yan, kahit balu-baluktutin mo pa ang Biblia. Oh, ibig sabihin vocatival, tiyakang panukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan, pansamantala nating tugon. Driver po itong kadebate ko, ang ating Panginoong Hesukristo daw po ay tunay na Diyos sa Juan 20:28. Ngayon, inanap ko po sa kanya, ang sinabi ba ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko? Wala siyang may sagot na gano'n. Diyos daw si Tomas, Diyos daw si Jesus, sabi ni Tomas, ay wala naman talagang sinabi si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Jesus, sabi ni Tomas, ay wala naman talagang sinabi si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Pero ganun pa man mga kaibigan, halatang halata naman kung sino yung nagsasabi ng katotohanan. At natutuwa nga ako kasi sabi niya, sunog na daw yung bunbunan niya. Pero kataka-taka, bakit di niya maunawaan yung Biblia? No, tinatanong natin kung anong mga case, tinatanong natin kung ano sa Greek, yan ba nagsunog ng bunbunan? Oho, naku kaibigan, kung ikaw magpapatuloy sa pagiging iglesia ni Kristo, umalis ka na kung yan lamang kung sagad na ang pag-aaral mo pala. Yan lang ang natutunan po ninyo. Ngayon, gusto ko bigyan ko ng pansin. Sabi niya kanina, wala daw sinabi si Tomas na Panginoon ko at Diyos ko. Verbatim po yan, sinabi niya kanina. Pero ang nakalagay sa talata, sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kita ho ninyo, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Si Tomas o siya? Sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Tututulan pa niya na walang sinabi si Tomas. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. I was